KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 3 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang 13th IMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Noel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas. Inyo pong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita. Bureau of Immigration hinalughog ang detention facility sa Taguig at Muntinlupa. Samut-saring kontrabando nasamsam. Apat na nawawalang tripulanteng Pinoy sa tumaob na cargo vessel, patuloy na pinaghahanap. Pagtaas ng sahod at kita, pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ayon sa Octa Survey. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo asahan naman sa susunod na linggo. Pulis Marikina na nag-viral matapos mangharang ng truck ng bumbero, sinibak sa pwesto. At mag-asawang senior citizen patay. 6 iba pa sugatan sa sunog sa Barangay Tejeros, Makati City. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, 24 sa buwan ng Enero 2026. Live na napapakinggan mula ho dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa DZRH TV at DZRH Online. Muli ho sa pangalan ng aking partner na si Kyle Bulyas, ito po si Yuel Reyes. Boom Balita. Boom Balita. Una sa ating mga balita, alas 5:06 nagkasa ng back-to-back raid ang Bureau of Immigration sa mga detention facility nito sa Taguig at Muntinlupa City. Ito'y matapos ang pahayag ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky na nagkaroon siya ng access sa cellphone habang nasa kustodiya ng immigration. Nakumpiska ang iba't ibang uri ng kontrabando gaya ng cellphones, electronic devices, unauthorized na pera, sigarilyo, e-cigarettes, patalim at mga gamit sa sugal. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, hindi nila kukonsintihin ang katiwalian at kapabayaan sa hanay ng ahensya. Isinaalang-alang din ng BI ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga pasilidad at ang paggamit na lamang ng landline at video call booths. Samantala, negatibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang Russian vlogger na nag-viral matapos magbanta online na magkakalat siya ng naturang sakit dito sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, matapos na arestuhin ay agad na ipinasuri ng Department of Health si Nikita Shekov. Isinailalim din sa iba pang pagsusuri ang dayuhan upang malaman kung may iba pa siyang sakit o iba siyang sakit, ngunit negatibo rin ang resulta. Sabi ni Viado, pinatunayan lamang ng test result ang hinala ng BI na rage bait lamang ang mga social media post ng dayuhan o sinadyang gawin para manakot at makakuha ng atensyon. Dahil dito, haharap ngayon si Shekov sa deportation charges bilang isang undesirable foreign national matapos umano magdulot ng takot at pangamba sa publiko ang kanyang mga pahayag. Balita. Boom Balita. Alas 5:08 ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 4 na nawawalang Filipino crew ng MV Devon Bay. Ayon sa PCG, nagsagawa kaninang umaga ng radio communications
ang BRP Teresa Magbanwa sa mga dumaraang barko sa bahagi ng karagatan na may layong 141 nautical miles west-northwest ng Tambobong, Pangasinan. Ayon sa PCG, bahagi ito ng patuloy na operasyon upang humingi ng tulong at impormasyon mula sa mga barkong dumaraan sa lugar. Nagsagawa rin ng aerial search ang isang PCG Islander aircraft na layong makita ang mas malawak na bahagi ng karagatan at matukoy ang posibleng lokasyon ng mga nawawalang crew. Magugunitang iniulat ng Chinese Embassy sa Manila na 2 Pinoy seafarers ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Boom Balita! Boom Balita! Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations ng Naval Forces Eastern Mindanao para sa mga nawawalang pasahero at crew at lumubog na motorbangka na MBCA Amehara. Idineploy na rin ng NFEM ang Beechcraft King Air C-90 naval aircraft para sa air surveillance sa Philippine-Indonesia Maritime Border at BRP Tagbanwa sa Sarangani Strait. Bukod pa ho ito sa naiulat natin na nawawala naman sa Scarborough Shoal. Upang patuloy na hanapin ang mga nawawalang sakay ng lumubog na bangka mula kahapon Enero 23. Tiniyak naman ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang operasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para mahanap na ang mga nawawalang crew at pasahero. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pang balita, pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa ang nangunguna ngayon sa mga top concern ng mga Pilipino. Base sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 45% ng mga respondents ang nagsabing agarang dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin sa sahod at sweldo. Sa iba't ibang rehiyon sa bansa, 47% ng mga respondents sa Balance Luzon at Visayas ang nagsabing pangunahing issue ang sahod. Sinundan ng Mindanao na may 42% at ng National Capital Region na may 41%. Ito ang pinakamataas na naitalang antas ng pag-aalala sa sahod mula pa noong March 2024. Bukod sa sahod, kabilang din sa mga itinuturing na agarang suliranin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, sinundan ng akses sa abot-kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne, paglaban sa katiwalian sa gobyerno at libreng dekalidad na edukasyon. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 11, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face survey sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa. Boom Balita! Boom Balita! Bad news naman ho sa mga motorista, asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayan ng oil industry sources, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng pagtaas sa gasolina, habang 1.20 hanggang 1.40 naman sa kada litro po ng diesel. Posible namang magdaro sa 60 sentimo, 60 centavos hanggang 80 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na karaniwan namang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis tuwing araw ng Martes. Boom Balita! Boom Balita! Oras natin alas 5:12 ng hapon. Sa iba pang mga balita, tinanggal sa pwesto ang isang pulis Marikina matapos ang viral incident na pagharang nito sa isang truck ng bumbero. Sa opisyal na pahayag ni Police Colonel Jenny Tecson, ang officer in charge ng Marikina Police, pansamantalang inilipat ng pwesto ang sangkot na pulis at itinalaga sa Station Headquarters Support Unit. Base sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng kalituhan kung titigil o magpapatuloy ang truck, dahilan upang magpatuloy ang police vehicle. Kalaunan, bigla umanong bumusina ang truck habang malapit sa police vehicle na ikinagulat ng pulis at nauwi sa mainitang pagtatalo. Kinumpirma ng pulisya na nagkaroon na ng maayos na pagkakasundo ang pulis at ang may-ari ng fire volunteer vehicle. Samantala, pinagsusumite pa rin ng written explanation ng pulis upang matukoy kung may sapat na batayan para sa posibleng kaso, kahit pa may naabot ng amicable settlement o nagkasundo na ang parehong panig. Boom Balita! Boom Balita! Kaugnay niyan, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang umano'y pulis na sakay ng isang kotse
na huminto sa harap ng isang fire truck upang harangan ito. Ito'y matapos mag-viral ang video online ng ginagawang pagharang ng umano'y pulis sa nasabing emergency vehicle. Dahil dito inilagay muna sa alarm status ang Toyota Vios na minamaneho ng umano'y pulis at pinatawa ng 70 araw na suspensyon ang lisensya nito. Pinadalhan din ang Sabina ang driver ng fire truck para humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng LTO sa East Avenue, Quezon City na itinakda naman sa Enero 29. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:13, patay ang mag-asawang senior citizen sa malaking sunog na sumiklab sa Makati City kaninang madaling araw. 6 na katao naman ang bahagya nasugatan nang sila'y lumikas mula sa kanilang nasusunog na bahay. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Tejeros bago mag-alas 2 ng madaling araw at agad itinaas sa ikatlong alarma dakong alas 2:35 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naapula ang sunog kaninang alas 6:40, 6:40 a.m. matapos sumigit kumulang 4 na oras. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng sunog. Habang nanawagan naman ng tulong ang mga opisyal ng barangay sa publiko para sa mga residenteng naapektuhan ng insidente ng sunog. Boom Balita! Boom Balita! Patay naman ang 64 anyos na lalaki matapos mahagip ng kasabay ng motorsiklo pasado alas 7 ng umaga sa Provincial Road sa Bonuan, Dagupan City. Ayon sa mga otoridad, agad na isugod sa pagamutan ang biktima pero agad ding binawian ng buhay. Sa ngayon, tinutukoy pa ang mga posibleng kasong iharap sa rider ng motorsiklo. Boom Balita! Boom Balita! Oras natin alas 5:15 na ho ng hapon. Babalikan natin ang iba pang malalaking balita at reports sa labas ng himpilan dito pa rin ho sa inyong DZRH Boom Balita. Sa pangalan pa rin ni Kyle Bullas, ito ho si Yuel Reyes. This time Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga 13th Team Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita. Inyong nakakasama. Ito po si Joel Reyes. Dire-diretso ho tayo. Mariing kinondena ng Philippine Army ang pananambang ng mga teroristang Daula Islamia Maute Group sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kasabay nito tinawag ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang ambush na isang heinous at cowardly o karumadumal at isang kaduwagan. Nabatid na nasa community outreach mission ang mga sundalo sa barangay Lininding nang biglang pagbabarilin at 4 ang napatay habang isa naman ang sugatan. Inihayag ni General Navarrete na ipinagluluksa ng Philippine Army ang pangyayari at tiniyak ang todo-todong tulong sa mga naulilang pamilya. Bunsod nito agad na nagkasanang manhunt operation ng Philippine Army kasama ang pulisya at LGUs para mapanagot ang mga miyembro ng teroristang grupo. Boom Balita. Boom Balita. Sa iba pang balita, nagsagawa ng aerial inspection ng Armed Forces of the Philippines sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang inspeksyon sa gitna ng kanyang pagbisita sa Joint Task Force Malampaya sa Palawan. Layunin ng aktibidad na suriin ang security posture at operational readiness sa pagbabantay sa Malampaya na isa sa mga pinakamahalagang energy infrastructure ng bansa. Sa isinagawang briefing, tinalakay ang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang maritime at air patrol operations, gayon din ang interagency coordination upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng pasilidad. Binigyan din ni Brawner na patuloy nilang paigtingin ang presensya at monitoring operations sa mga estratehikong lugar bilang bahagi ng kanilang mandato na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Boom Balita. Boom Balita. Samantala, labas tayo ng ating himpilan, 8.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na recover sa mag-asawa sa Batad, Iloilo. Alamin natin ang detalye mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Umaabot sa 1 kilo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 8.7 million pesos ang na-recover sa mag-asawa na itinuturing na budigero o tigatago ng illegal drugs sa barangay Binunan, Batad. Sa isinagawang drug buy-bust operation ng Batad Police, sinabi ni Police Captain John Predic Padilla na pinsan ng itinuturing na drug queen of the North na si alias Cheche, ang subject na si alias Nico na pumalit sa pag-supply ng illegal drugs sa Northern Iloilo. Kasama ni Nico sa transaksyon ng kanyang asawa ni si alias Shai. Napag
Pinalaman ni Captain Padilla na ibibenta sana ng mag-asawa sa kanilang mga parokyano ang nakumpiskang illegal drugs kasabay ng Dinagyang Festival. Sa 3 buwang monitoring sa mag-asawa, nalaman rin na personal na kinukuha ni Nico ang illegal drugs sa kanyang boss na isang Chinese national sa Metro Manila at dinadala sa Iloilo sa pamamagitan ng Roro. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pekeng social media account gamit ang pangalan ni Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa PNP, hindi opisyal ang naturang account at hindi ito konektado sa hepe ng pambansang pulisya. Aniya, peke ang anumang mensahe, post o panawagan lalo na kung may hinihinging pera, personal na impormasyon o dokumento na nagmumula sa naturang account. Pinapayuhan ng PNP ang publiko na maging mapanuri at mapagbantay online. Git ng PNP, tanging mga verified pages at official press release lamang ang dapat pagkatiwalaan pagdating sa impormasyon mula sa kapulisan. Nagbabala rin ng PNP sa mga gumagawa o nagpapatakbo ng mga pekeng account na nagpapanggap bilang mga opisyal ng PNP na mananagot sa batas. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, isa namang sospek na tumangay ng kotse, natunton at naaresto sa tulong ho ng GPS tracker sa Hermosa, Bataan. May kotse na naging bato pa. Alamin natin ang detalye mula kay RH37, Danny Kubilang. Danny. Arestado ng Balanga City Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na naharap ito sa kaso paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law matapos niyang iligal na tangayin ang isa sa sasakyan sa Ginpak Vista Mall, Barangay Kupang, Balanga City, Bataan. Ayon sa ulat, natukoy ang suspect na residente ng Barangay Mabuco Hermosa, Bataan sa tulong ito ng GPS tracker na nakakabit sa sasakyan ng biktima, isang Mitsubishi Mirage na kulay pilak. Naganap ang insidente bandang alas 3:02 na madaling araw nang aksidenteng mahulog ang susi ng sasakyan ng biktima sa isang common bathroom. Makalipas ang halos 1 oras na discovery niyang nawawala na rin ang kanyang sasakyan. Sa isinigawang hot pursuit operation, natuntun at naaresto ang suspect sa Barangay Mabuco Hermosa, Bataan at agad na na-recover ang sasakyan. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Balanga City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Danny Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nakadepende ang ating ekonomiya sa ating kalikasan. Ito naman ang naging pahayag ni dating DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH kaugnay sa matinding epekto ng lumalalang climate change sa bansa. Ayon kay Loizaga, kung hindi aalagaan ang kalikasan na pinagmumulan ng food and water supply, ay lubhang maaapektuhan din ang ating food system o food security. Ang importante is the economy depends on the environment. Kung hindi natin po alagaan ang kalikasan, and that means not just yung mga forest po natin, ang kadagatan po natin. Kasi ang dagat po ang pinanggalingan ng mga extreme na tropical cyclones na dumadaan po sa atin ngayon. Ang kainitan sa dagat ay ang source of energy for the extreme impacts that we are feeling in terms of tropical cyclones and heat. So, ang kadagatan po natin ay very important. So, dapat land, air, sea ang ating pag-alagaan. Samantala, dagdag naman ni Asian Network Coordinator Joanna Santa Isabel ng 350.org na isang climate group advocate na isa sa pinakamalaking problema kaugnay ng climate change ay ang korupsyon dahil hindi lubos na napopondohan at naipatutupad ng maayos ang mga proyekto ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng climate change bunsod ng katiwalian. Kunwari, last year nagkaroon din ng isang pagsusuri na we lost 32 teaching days dahil sa extreme weather event. So if you look at quality education, literal na nawalan tayo ng pasok dahil sa bagyo, dahil sa init, at nakakaapekto yon mismo din sa quality ng education na nagkakaroon ng ating mga mag-aaral. At
ang isa ko sigurong sasabihin no na one of the biggest environmental issues that we should also address is corruption. So corruption has become an environmental issue dahil imbes na mapunta ang pera ng taong bayan sa mga proyekto na magbebenepisyo ang taong bayan, napupunta pa ito sa bulsa no ng ibang mga kurakot na opisyal. So Boom Balita! Boom Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita! Boom Balita! Sa atin namang pagbabalik, may makakausap po tayo hinggil sa balita natin kanina na top concern ng mga Pilipino ang pagtaas pa rin ng sahod. Kaya akalain ho ninyo, no, sa kabila ng maraming nagaganap sa atin na ukol ho sa korupsyon, sa flood control scandal, iba't iba pang infra projects ng gobyerno, may talagang ang pinaka nangunguna pa rin sa ating lahat sa mga Pilipino base ho sa survey na ito ay sikmura. Of course, sa sahod pinambibili ng ating tayong lahat, tayong mga uring manggagawa. Oras ho natin, 5:29 ng hapon. Ang oras na